Magandang araw po sa inyo lahat. Pupugay po muli si Makatang Tambay ng puhunan ni Lugit ng Luway. Saan man sulok kayo ng Pinas naroroon, ng iba yung dagat man yan, sumating pang pagpala para sa araw na to. Sa ngayon, may kanya-kanyang bersyon, pag-uri ng pag-iimbestiga sa Senado at sa Kamara. Di ba nung unang pag-iimbestiga nila diskaya din yung kanilang resource person sa Senado. Kung saan dito nga kinanta ng mga diskaya na si Speaker Romualdez at si Saldico pangunahing tumatanggap ng mga porsyento sa mga proyekto na nakukuha nila sa gobyerno. Yung lumitaw ron at pinangalanan nga pati yung 15 kongresista. Pero inimpeses lang natin ito dahil siyempre ito yung pinaka-minong ating topic. Kung sino yung talagang big piece o sino yung talagang ama ng mga installations. Ito naman yung hinahanap nila, di ba? Kung sino yung proponent o yung mga nagpo-propose ng mga budget na ito na kinakahantungan nga lang. Maganda yung layunin pero ang kinakahantungan nga ito was project at saka mga substandard na mga flood control na ito nga katulad ng mga nalaman na rin natin itong mga nakaraang araw pa yung mga walang bakal o basta lang binubuhos yung simento sa lupa kaya naman yung ulan lang wala pa yung mismong tubig bumubuho na siya, bumabagsak na siya at kaya natin sinasabi may kanya-kanyang version nung imbestigahan naman sa Kongreso doon naman imbitahan itong mga taong itong mga resource person na ginamit din dyan sa pag-imbestiga ni Senator Marcolita. Iyon din yung mga taong ginamit doon. Kung paano dito sa Senado ibinaon ang Kongreso, yung kanilang leader dito. Iba naman dito ang kanilang pagpapadaloy nung narito na sila nung doon naman sa Kongreso ito imbitahan mga taong ito. Katulad na lang ito ni Bryce Hernandez. Para nangyayari nito, ikinantang mga congressman dun ikinanta ninyo sa Senado yung mga congressman, yung mga kasamahan namin, magsabi rin kayo kung sino naman ang mga senador. At di ba't may lumitaw nga rin itong naibahagi sa Senator Marcolita na may tumawag sa kanya o nag-text na tila may pananakot na kailangan magbanggit ka rin ng pangalan dito ng mga senador kung hindi makukulong din kayo rito. Di ba yung si Bryce Hernandez na-contempt. At dahil nga ito sa mga pagtatanong o masigasig o mainit na pagtatanong ni Senator Jinggoy Estrada at ito yung unang binanggit ni Bryce doon nung ibunyag nito na mayroon din mga senador na nasasangkot. At ito yung nasa 335 million yung kinakasangkutan naman ito ni Jinggoy Estrada. At samantalang si Joel Villanueva na isinangkot din ay 600 milyon. Ito yung mga project na napunta sa mga ito. Kaya natin sinasabi ito. Parang nangyayari dito, nagpapaligsahan sila. Kung sino yung talagang dapat na mapanigan ng tao na kung sino sa kanila yung talagang mas malinis at kung sino yung mas marumi. Yun yung ating basa dito sa mga investigasyon na ginagawa nilang ito. Samantalang, which is na ang hinahanap naman talaga ng tao dito, sino ba talagang may sala nito? Na pinagmumula ng napakalalaking mga insertion nito na nagre-resulta ng mga kasakiman. Lahat na sila dahil makakasabot sila, DPWH, mga contractors, mga district engineers, at itong mga politiko na sinasangkot dito. Nangyayari, hindi ganoon. Ang investigasyon, pag tinira sa Senado yung mga congressman, kailangan pag inimbitahan nila yung tao rin doon na tinatanong sa Senado, ikanta mo rin ng mga senador para ang bagay marumi din sila, hindi lang kami. At papansinin nyo na sa iba dinadala yung daloy nung hearing ng Kongreso. Nang pagtatanong dito ni Congressman Listro, napunta na sa nakaraang administrasyon kay Pangulong Duterte na sa mga flood control naman ito. Na nawawala na ron sa kung anong problema ngayon na mismong ibinunyag ni Pangulong Bongbong Marcos.
itong kasalukuyan mula 2022 hanggang 2025. Wala na, natatakpan na kung sino yung mga ikinantaro nila ng diskaya ng mga kontraktor sa Senado. Doon nakikita natin, meron dito talagang pinagtatakpan. Kaya nga itong investigasyon na ito, marami din yung nagsasabi na talagang hindi ito kapanipaniwala. Sarili mo, imbestigan mo. At katulad ng nababanggit ko na, hindi nga ba? Ano kahilo? Para dumampot ng bato na ipupukpok sa sarili mong ulo. Ganun yung kinakalabasan kaya. Kayo yung may mga aligasyon ng korupsyon, kayo din yung mismo nag-iimbestiga. Alam nga namang ito pagtuturo mo. Kahit man may katotohanan ng mga bagay na ito, siyempre gagawa ka ng paraan na ilihis doon at dito sa ating talagang dapat targetin. Doon natin i-focus itong investigasyon na ito. Hindi dito sa talagang tinatarget kung bakit tayo nagkakandak ng ganitong mga hearing. Ganyan yung lumilitaw dito. Nagpapaligsahan sila. Alam nga naman kami lang ang marumi. O ngayon, magpasya yung tao. O alin ang malinis ngayon? Yung Kongreso ba o yung Senado? Parang ganun yung lumalabas, hindi ba? Mga kabayan, mga kapinas ko. Kaya nga ito, wala pa man, hindi pa man natatapos itong pag-iimbestiga na lang ito. Talagang tanggapin na natin sa ating mga sarili. Napigod talaga tayo. Tayong paklasin at habulin kung sino yung gusto natin papanagutin sa mga anuman lang ito na ang nagdurusa, yung mga tao, tayo mismo. Hindi sila binabaha. Paano yung mga tao sa panig man yan ng Pilipinas nakakaranas nito? Dahil sa kabila ng lahat, pagkalalaki pala ng mga inilalaan ditong mga halaga para lamang mapigilan yung malaking perwisyo na dinaranas ng mga tao sa tuwing umuulan. Kahit wala pa magbagyo yan. Mismong nakikita natin, napanood natin, siyempre may mga tao, mga nagla-live sa kasalukuyan kung anong nagaganap. Nakikita natin kung ang baha dati hanggang biwang lang. Ngayon makikita mo yung mga naghihintay na mga magiris kung naroon na sa ibabaw ng bubong nila. Ibig sabihin, walang nangyayari. Walang nangyayari sa mga flood control projects na nilalagyan ng pagkalalaking halaga ng mga pundo para lang mapigilan ito. Kung hindi man ganap na mawala, hindi naman gano'n na. Kung dati hanggang biwang, mas lalong lumala ngayon. Ang ibig sabihin, may baha pa rin. Hindi naman yun parang, kumbaga uling na pupunasin mo lang, puputi na malilinis na. Alam din naman natin yung lalim ng problema pagdating sa baha. Pero hindi naman dapat umabot sa ganitong kalagayan. Samantalang, puno naman ng pagsusumikap. Alam natin kaya nga ito pinaglalaanan ng pagkalalaking mga pundo. Para nga pigilan ito. Na kung mayroon man, hindi ganito kalala, hindi ganito katindat, hindi ganito nasasakripisyo talaga ng marami nating mga kasamaan, mga kababayan, mga kapinas ko. Huwag tayong magpadala. Nakita natin umiiyak-iyak pa si Pangulong Bongbong Marcos sa mga interview dahil nga sa sinasapit di umano ng taong bayan. Kumbaga, daman-daman mo nakikisimpatya siya. Pero sa kabila nito, iba naman yung nagaganap kaya, iba yung nangyayari. Hindi naman talagang target papanagutin ng mahinto ito. Bagkus ito na nga may nasasaksihan natin, may gumagalaw na. Di ba? Na yung mga pag-iimbestiga, malayo naman dun sa talagang pinupunto dun sa mga sinisintro na pinag-uugatan ng lahat ng nangyayaring ito. Nililihis, nilalayo. At tinatarget lang kung sino yung talagang gusto nilang pasamain. Wala pang mga ganitong problema na nauukol dito sa baha. Kahit pa nga sabihin mo na kinukumpleto naman ang effort ng Pangulo na lumilika siya ng mga independenting grupo para mag-imbestiga nito na sabi nga ay labas sa gobyerno niya o labas sa kabilang panig man kung saan man yan. Basta kaya nga ito independente na kumbaga di walang sisinuhin. Nasasabihin may kasamahan kita o kaalyado kita. Walang ganoon. Pero bagamat may ganito siyang sinasabi, ngayon pa lang sa nagaganap na ito, sa pamagitan ng kanilang mga ginagawa, nasasaksihan natin, talaga wala itong mararating, wala itong paruroonan. Kahit patutuo yung kanyang pagluha rito na ipinapakita sa publiko, meron namang mga tao na talagang hindi niya kayang pigilan kung ano talagang mga gustong mangyari sa bansang ito, mga kabayan, mga kapinas ko.